Si Luka sa playoffs merong 17 games, may average siyang 28 points, 9 rebounds at 8 assists per game. Kung kay LaVar Ball, triple-double yan. Meron pa siyang 43% sa field at 34% sa 3-point area. Ito yung pinakamababang average ni Luka sa playoffs in terms ng field goals at 3-point field goal made or percentage. Kasama pa dyan ang points per game. Ang pinaka-ideal reason, kasama kasi ni Luka si Kyrie na merong average na 22 points per game. Hinahanap ko rin sa stats kung sino nga ba yung Luka stopper. Ang dating binansaga nun si Andrew Wiggins kasi nga tinalo dati ng Golden State yung Dallas sa West Finals noong 2022. Pero si Luka noon nag-average pa rin sa series nila versus Warriors ng 32 points per game. Ito yung score ni Luka kapag si Wiggins ang primary defender niya. Yung Game 4, ang pinaka-worst na stats ni Luka kapag si Wiggins ang nagbabantay sa kanya. Ito pa yung nanalo doon ang Dallas. Naka 30 points pa si Luka. Ang mapapansin lang doon kapag si Wiggins ang primary defender ni Luka, tumataas ang turnovers ni Luka sa loob ng 3 games nung nakaraang series nila sa Golden State. Yung isa pang binansagan na Luka stopper si Jaden McDaniels. Kaso nung nakaraang playoffs, ang ginagawa kasi ni Luka para maiwasan niya si McDaniels bilang primary defender, gagamitan nila ng pick and roll at saka switch. Malaki si Luka na malapad pa, kaya may advantage siya dun. Si Luka may average kapag katapat niya si McDaniels na 26.7 rebounds at 7 assists per game sa 8 games yun. Hindi stopper itong si McDaniels, naging feeder. Ang Luka stopper sa playoffs wala na kasi ngayon, nilaglag na ni Luka. Ito yung nasa Clippers, si Terrence Mann. Dahil base sa stats, 4 out of 21 si Luka kapag si Terrence Mann ang primary defender niya. Based kay Lebron at sa podcast nila kay JJ Redick na magiging coach niya, ang way para mapigilan si Luka ay i-denied yung passing lane. Kapag si Luka dumaan sa switch or PNR, yung isang player, lalo na yung big man, mag-iisip kung tutulong ba siya or hindi. Doon ginawang dog food ni Luka si Rudy Gobert. Dahil ang gagawin lang ni Luka, kasi may magic siya, ipapasa lang niya yon or kaya lob pass kay Gafford or kay Lively. Ito ay kapag tumulong si Rudy Gobert sa primary defender ni Luka kapag dumaan siya ng switch or PNR. Isa pa, isolation player si Luka, kaya ang pinaka-best talaga doon, i-deny yung passing lane niya at mapuwersa siyang tumira. Ang pinagbasihan kasi ni Lebron na ready na talaga siya maging coach, i-coach ni JJ Redick ay yung Game 2. Ng series ng Minnesota at Dallas, may combine na 30 points, 14 out of 16 sa field si Lively at si Gafford. Ang mga points na yon galing either dunks or kaya alley-oop play. Hindi napipigilan ng Minnesota yon. Hindi lang naman scorer si Luka, playmaker pa. Ang bagal din niyang gumalaw. Yung face niya kasi yung talagang pinaka-asset niya. Hindi tuloy alam ng mga defender kung maaga or delayed sila sa timing. Kaya ang dami niyang pwedeng gawin. Itira, ipasa, or kaya kapag nauna pa sa kanya yung defender, pasasabitan pa ni Luka yon para sa foul. So ito lang yung nakita kong pwedeng makapigil kay Luka dahil buong playoffs, kada play nagrereklamo si Luka. You don't do that, baka makulong ka, baka ma-technical ka. Ang mag-handle kasi ng final series ng Celtics at Dallas, ang isa sa mga official noon ay ang all-time favorite na si Scott Foster na trending na naman ngayon.